Ito na, niligawan mo nga. Hindi mo nilubayan. Itinanan mo, dinala mo sa inyo. Kaluban ba ng Diyos yun? Hindi. Maghintay kayo ng tamang panahon. Amen! Makinig kayo sapagkat yan lang mga ilan sa mga pangyayari sa buhay ng kabataan, kaya ang kabataan ay naliligaw. Nakita, akala yun na. Ha? Di na tinigilan. Nakalimutan ng pag-aaral, ayun, na-stop sa pag-aaral, nawala na sa dinadaan ng tama. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Kaya ang tao, nadala ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Marunong siyang tumawag sa Diyos para sa gabayan. Amen! Paano kung nadapa? Ano kung nadapa? Anong gagawin mo? Ay, di tumayo ka. Sabi mo, Lord, thank you, tinayo mo ko. Amen! Ha? And then, Lord, sa pag-akbang ko, mauna ka. Para makita ko, may bato pala. Amen! Hindi naman dadaan ng Diyos sa batuhan. Naintindihan niyo ba? Hindi yung dadaan sa batuhan para ikaw ay matisod. Kaya kapag ang Diyos ang nauna, siguradong payapa ang dadaanan ng tao. Kaya palagi ninyong ilagak ang buhay niyo sa Diyos. Panginoon, mauna ka. Pag ako nauna, baka kung saan ako pumasok. Paglingon ko, wala ka pala dahil ayaw mo doon sa pinuntahan ko. Amen! Sa sekreto yan, na inilagak ng babaeng ito ang kanyang buhay sa Diyos. Ang sabi ng babae, Panginoon, sa paglakad ko'y mauna ka. Susunod ako. Kaya sa mga kabataan narito, ha? Ay kung gusto nyo may kakampi kayo sa bahay, dali nyo ang nanay at tatay nyo. Amen! Ha? Yan. Dali nyo ang nanay at tatay nyo. Sabihin nyo, mayroon pong party. Pero gusto ko kasama ka kasi may mga nanay doon na napunta. Party yun every Sunday. At kung dumating yung time, Jennifer, bakit ka narito? Ito si Jennifer, ayaw ng nanay at tatay. Kinukuha na ito dito. Sabi ng nanay niya, tinawagan ng lingkod. Di ko pinakikialaman kung anong meron kayo. Basta inaalis ko na ang anak ko sa gawain ninyo. Sabihin mo sa kanila, bakit ka narito? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Tiwala lang po ako kay Yahweh. Sabi niya sa akin, magtiwala ako. Nakausap ko siya, magtiwala ako. Makakabalik at makakabalik ako. Dadasal ako para makabalik. Nakabalik ako dito dahil kay Yahweh, dahil nagtiwala ako. Pinayagan siya ng nanay niya. Yung nanay niya ang nagpapaalis sa kanya dito. Kapag ang Diyos ay nagsabi, panghawakan niyo ang sinasabi ng Diyos. Totoo yun. Amen! Ang sabi ng Diyos ni Jennifer, kalooban kong magpabalik-balik ka sa gawain ito. Kaya may mga angels na ibinigay ang God para proteksyonan si Jennifer. Amen! At ang maganda rito sa gawain ito ay sinasabi ng Holy Spirit ang nagaganap. Ang nagaganap. Kinig, sinasabi ang nagaganap. Okay? Yung naganap na, hinahayaan na yun. Okay? Ang nagaganap, yes, sir. At ang magaganap, sinasabi dito sa gawain dito. Pero, hindi naman kailangan palaging umasa kayo doon. Sasabihin niyo, tita, ate, ano ba ang future ko? Huwag ganon. Okay? Ang salita ng Diyos sapat na para maayos ang buhay ninyo. Amen! Amen! So, kung gusto niyo magpa-advise sa lingkod ng Diyos, ang Diyos pa rin ang sasagot dyan kung anong gusto niyo malaman. Amen! So, dito po ay walang bagay na hindi nasusolusyonan. Amen! Amen! Si Jennifer
kasi nagsinungaling sa kanyang mama at papa. May Christmas party dapat ngayon. So, magpa-practice sila ng sayaw. Makinig po kayo. Saka gusto mo makapunta ni Jennifer, nagsinungaling siya. Ang sabi niya, meron siyang Christmas ball sa school. So, nasubok yung faith ni Jennifer. Yung lingkod, nag-reply, nasan ka na? Yung palang cellphone ay nasa atin niya. Nabisto ngayon si Jennifer na hindi umati na Christmas ball. Papunta dito para mag-practice ng sayaw. So, nagalit ang nanay niya, bakit gano'n sinungaling ang anak ko? Ang sabi sa lingkod. Ang sagot ng lingkod, hindi po tinuturuan ng pagsisinungaling ang anak ninyo. Sa kagustuhan ng anak niyo pumunta sa Diyos, nagsinungaling sapagkat napakahigpit ninyo. Ganun pa man, nagsinungaling siya para sa Diyos. Acceptable yan. Tanggap ng Diyos yan. Nagsinungaling ka sa tao sapagkat gusto mong pumunta sa Diyos. Amen. Sabi ng ina, pahihintuin ko na ang anak ko dyan. Pauwiin mo ang anak ko. Sabi sa lingkod, ganun, utos ha. Inayaan lang ng lingkod. At si Jennifer ay umiiyak sapagkat natatakot siya pag uwi niya. Ang sabi ng Diyos kay Jennifer, meron na akong pinadalang 3 anghel doon para ayusin ang sitwasyon. Kaya huwag kang mag-alala. Pumanatag ka, magtiwala ka, anak. At pag uwi mo, may 2 ka pang kasama sa kaliwa at sa kanan mo. Kaya ayan na si Jennifer, na sabi ng ina, ay hindi na papupuntahin narito. Gaganap ba yung sinabi ng Diyos na, magtiwala ka lang anak, ako ang bahala sa'yo. Amen. Sa mga kabataang narito, unang-una, tiwala sa Diyos. Amen. Medyo umaalon ang sitwasyon. Galit ang nanay. Saan ka galing? Sabi mo, pupunta ka lang, may bibiling ka lang. Hapon na, saan ka galing? Medyo nalibang po ako sa paghahanap. Ang dami kasing magagandang tanawin. Gusto ko nga magbili ng blouse, kaso wala akong pera. Nag-window shopping lamang po ako. Nagsinungaling ka, di ba? Kasi delikado. Mapapagalitan sa sunod na linggo, di ka makaka-attend. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Amen. Pero hindi kayo tinuturuan magsinungaling. Naiintindihan ninyo? Ang Diyos ay tuturuan ka. Bibigyan kayo ng karunungan kung ano ang lalabas sa bibig niyo. Amen. Ganito po, marami pong kasamang angels si Sherwin. Umalis. So, yung angel po, proteksyonan si Sherwin. Pagkatapos, magsasalita si Sherwin doon, sasabihin sa family niya, ang plano ng Diyos ay nangyari, mawala ang tatay niya. Para magising sila na ang Diyos tinatawag silang lahat. Amen. Kailangan may mawawala para magising. Di ba ang sakit naman? Huwag niyo nang hayaang may mawala bago kayo magising. Ngayon pa lang gumising na, sama-sama kayo pumunta sa Diyos. Ang sabi ng kaluluwa, nakausap ng lingkod, kung pwede lang sana siyang bumalik, maniniwala na siya. Kung pwede lang sana, kaso huli na ang lahat. Kailangan pang mamatay ka para malaman mo totoo ang gawain ito, na ito talaga ay tinatag ng Diyos, na narito talaga yung Holy Spirit. So kayong lahat na narito na, at kay tatay na hindi naiintindihan yung Tagalog, magalak kayong lagi sa Diyos. Inuulit ko, magalak kayong lagi sa Diyos. Amen. Yan ang tunay na kagalakan na dapat ay kinasasabi ka ng tao. So yung linggo, kapanabikan ninyo na kayo ay narito. Amen. Pag sumakit ang tiyan, iinom agad ng gamot. Magdasal ka muna, Panginoon. Instrument itong gamot. I-bless mo ito. At bago ka uminom, Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi ko na makaya, hindi ko na ma-tolerate yung pain, kaya iinom ako ng gamot. Pero ang gamot na ito,
ay basbasan mo para gumaling ako. Amen. Kinig kayong lahat. Maraming kaaway ang Diyos. Natatanggalan ng buhay ng Diyos. Amen. Ang Holy Spirit ay nangako sa lingkod na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. At ang sino nga sa mga espiritu na hahadlang sa gawain ito ay ibabalik na ng Diyos sa impyerno. Sapagkat doon naman talaga siya nakalagak na. Makinig kayo, ang bad spirit pumapasok sa tao. Kapag ang tao nag-ugat na sa kanyang buhay ang kasalanan. Maraming tao ang gagamitin ng masamang espiritu. Okay, makinig kayo. Ahadlangan ang gawain ito. Natatandaan nyo, malalagas ang buhay nila. Puputulin ng Diyos ang kanilang hininga. Amen. Sa anumang paraan, mahahayag sa inyo yan. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, lagi nakahandang ihayag kung ano ang pinasasabi ng Diyos. Amen! So, sa mga bagong dating, kung di nyo naiintindihan ang meron dito, isa lang ang narito, si Jesus. Amen.